Isang tawag lang sa bangko at tinapos ko na ang lahat. Ang bahay na akala ng aking anak ay sa kanila na habang buhay ay hindi na kanila sa pagbubukas ng panibagong araw. Ang sasakyan na ipinagmamalaki ng aking manugang sa lahat ng kanyang mga kaibigan ay babawiin bago pa man sumapit ang Lunes. Ang 57 milyong piso, 57 milyon na ibinigay ko mula sa sarili kong dugo at pawis sa loob ng 15 taon, ay biglang naglaho na parang bula. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang sugat na kinimkim ko sa loob ng maraming taon. At sa isang gabi lang, sa isang hapunan na dapat sana ay puno ng saya, pumutok ang lahat. Nagsimula ito sa isang tawa, isang tawang mapanghamak at puno ng kayabangan. Anong pakiramdam ng maging isang bigo, tay? Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ng aking manugang na si Antonio. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa aking kaisa-isang anak na si Maria. Ang lalaking tinulungan kong pumangon mula sa wala. Lahat sila sa hapagkainan ay tumawa. Maging ang aking anak, si Maria, ay bahagyang ngumiti na para bang iyon ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Isang bigo. Sa isip ko paulit-ulit kong narinig ang salitang iyon. Isang bigo. Ganoon pala ang tingin nila sa akin. Matapos ang lahat, ang hapunan ay para sa selebrasyon ng kanyang promosyon. Regional Sales Manager na siya at syempre ako ang nagdala ng pinakamamahaling alak bilang regalo. Ako ang bumili ng mamahaling steak na nakahain sa mesa. Ang mesa mismo, ang makintab na lamesang gawa sa mahogany, ako ang tumulong sa anak kong piliin ito. Ang mga kandila na nagbibigay liwanag, ang mga plato na kanilang pinagkakainan, kahit ang bahay na kanilang tinitirhan, lahat ay nagmula sa akin. Tahimik kong ibinaba ang aking kubyertos. Biglang nanlamig ang aking pagkain. Biglang nanlamig ang buo kong pagkatao. Alam niyo, Jose, sabi niya, habang mayabang na pinaiikot ang alak sa kanyang baso. Masarap siguro ang maging retirado. Walang pressure, walang deadlines, walang tunay na responsibilidad. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na ang pagre-retiro ko ang nagbigay sa kanya ng buhay na hindi niya kailanman kayang abutin sa sarili niyang paraan. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Huwag niyo po sanang masamain, patuloy niya. Maganda naman ang naging karera ninyo bilang ininyero, pero 40 taon na ang nakalipas. Iba na ang mundo ngayon. Kailangan ng mas batang isip para magtagumpay. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na diretsyong tumutusok sa aking puso. At ang pinakamasakit ay ang makita ang aking anak na si Maria na walang ginagawa. Nakaupo lang siya doon, hindi mapakali, pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili niyang ama. Ang ama na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang ama na nangako sa kanyang yumaong ina, sa aking pinakamamahal na si Elena, na hinding-hindi ko siya pababayaan. Ang kawalan niya ng utang na loob ay mas masakit pa kaysa sa kayabangan ng kanyang asawa. Pero magpakatotoo tayo, sabi ni Antonio, na lalong lumakas ang loob dahil sa aking katahimikan. Kailan po ang huling beses na may itinayo kayo? May nagawa kayong makabuluhan? Iyon na, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. 15 taon ng sakripisyo, 15 taon ng pagtitiis, 15 taon ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, maliban sa isang munting paggalang, isang munting pagkilala, pero kahit iyon ay ipinagkait nila. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mga apo, sina Sofia at Miguel, ay nakatingin sa akin, nalilito sa tensyon sa pagitan namin. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. At doon ako nakahanap ng lakas. Ang kayabangan ni Antonio ay hindi lang isang simpleng insulto. Ito ay pagyurak sa aking pagkatao. Ito ay paglapastangan sa alaala ng aking asawa. Ito ay pagpapakita ng sukdulang kawalan ng utang na loob. Kon, hindi ko gustong maging malupit, sabi niya, na may peking pag-aalala sa kanyang boses. Pero kailangang may magtanong ng mahihirap na tanong. Kailan niyo huling naramdaman ang kasiyahan ng kumita sa sarili ninyong paraan sa halip na basta na lang umiiral? At pagkatapos ibinato niya ang huling bomba, ang tanong na sumira sa lahat. Anong pakiramdam ng maging isang bigo?
Hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin dahil sa sandaling iyon, alam ko na ang aking gagawin. Tapos na ang pagiging martir, tapos na ang pagiging tahimik na tagapagbigay. Dahan-dahan akong uminom ng tubig, maingat kong inilapag ang baso, ang bawat kilos ko ay may bigat, may layunin. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang bakal sa aking mga mata. Nakita niya ang inhinyerong nagtayo ng mga tulaay na hindi kayang gibain. Ngumiti ako, isang ngiting malamig, isang ngiting magpapabago ng kanilang buhay magpakailanman. Anong pakiramdam? Tanong ko pabalik, ang aking boses ay kalmado ngunit matigas na parang bato. Ano naman ang pakiramdam na malaman na ang bigo na ito ay hindi na magbabayad ng mga bayarin ninyo? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kayabangan ay biglang napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pagkatakot at sa huli purong sindak. Namutla siya na parang isang multo, napatakip ng bibig ang aking anak na si Maria. Ang tawa ay naglaho. Ang selebrasyon ay naging isang burol. Ang katahimikan sa hapagkainan ay nakabibingi. Iyon ang gabing napagtanto nila na ang kanilang buong buhay, ang kanilang masapola, magarangsik pahay, palang kanilang mamahaling sasakyan, ang pribadong paaralan ng kanilang mga anak, ang kanilang mga bakasyon sa ibang bansa, lahat ay nakatayo sa isang pundasyon. At ang pundasyong iyon ay ako. At sa gabing iyon ay ginuho ko ang pundasyong iyon. Hindi ito paghihiganti, hindi sa paraang iniisip nila. Ito ay katarungan. Ito ay pagtuturo ng isang leksyon na matagal na nilang dapat natutunan. Ang leksyon ng pagpapakumbaba, ng paggalang. At higit sa lahat, ang leksyon ng utang na loob. Ang kanilang pagbagsak ay magiging kasing bilis ng kanilang pag-angat. At ako ang manonood habang natututunan nila sa mahirap na paraan kung ano talaga ang pakiramdam ng maging isang bigo. At iyon pa lang ang simula. At hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang sunod na nangyari. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-comment kung saan kayo nakikinig. Ang 15 minutong biyahe pauwi ay ginugol ko sa katahimikan. Ang aking mga kamay ay matatag sa manibela sa kabila ng unos na namumuo sa loob ko. Pumasok ako sa aking driveway at ang ilaw na may motion sensor ay nagbigay liwanag sa aking harapan. Pagpasok ko sa bahay, isinabit ko ang aking Amerikana at tumiretso sa aking study. Ang silid ay amoy lumang papel at pampakintab ng muebles. Binuksan ko ang ilaw sa aking mesang gawa sa tanso at ang mainit na liwanag nito ay tumama sa 15 taon ng mga filing cabinet na maingat kong inayos. Bilang isang retiradong inhinyero, itinago ko ang bawat resibo, bawat bank statement, bawat kinansilang tseke. Oras na para makita kung magkano nga ba talaga ang halaga ng aking pagiging bigo. Inumpisahan kong buksan ang unang drawer na may markang 2009 hanggang 2012. Ang mga folder ay may kanya-kanyang kulay. Asul para sa tulong sa pautang sa bahay, berde para sa mga pautang sa sasakyan, dilaw para sa mga gastusin sa paaralan, at pula para sa mga gastusing medikal. Ang aking asawang si Elena ay pumanaw noong huling bahagi ng 2008 at pagsapit ng Enero 2009, si Maria ay nahihirapan na. Nakita ko ang unang papel, ang unang tulong sa bayad sa bahay, 85,000 piso. Pebrero, isa pang 85,000 piso. Marso, ganun din. Inilatag ko ang mga papeles sa aking mesa. Ang mga numero ay tila mga sundalong nakahanay sa ilalim ng ilaw, 85,000 piso bawat buwan sa loob ng 180 buwan. Kinuha ko ang aking calculator, 15,300,000 piso. Iyon ay para lamang sa tulong sa bahay. Bahay na ipinagmamalaki ni Antonio na para bang siya ang naghirap para dito. Sunod kong binuksan ang birding folder, mga bayarin sa sasakyan. Ang hulog sa mamahaling sasakyan ni Antonio, ang pautang para sa SUV ni Maria. Halos 50,000 piso buwan-buwan sa loob ng 8 taon. Kinalkula ko ulit.
4,800,000 piso. Ang mga numero ay patuloy na tumataas. Bawat folder na binubuksan ko ay naglalaman ng panibagong patong ng kabutihang loob na halos ay nakalimutan ko na. Mga kabutihang loob na hindi na nila naaalala. Ang mga resibo para sa matrikula sa pribadong paaralan ay pumuno sa isang buong drawer, ang edukasyon ni Miguel mula kindergarten hanggang grade 7, ang kay Sofia mula preschool hanggang grade 4. Mga elitistang paaralan na may mga swimming pool at mga programa sa wikang banyaga. Halos 1,500,000 piso taon-taon, minsan ay mas mataas pa para sa mga summer camp at extracurriculars. 16 na taon ng gastos sa edukasyon, mahigit 20 milyong piso. Naalala ko ang bawat pagpupulong ng mga magulang na ako ang dumadalo dahil laging abala si Antonio sa trabaho. Naalala ko ang bawat school project na ako ang tumutulong gawin, habang ang ama nila ay abala sa paglalaro ng golf kasama ang kanyang mga kaibigan gamit ang perang hindi naman kanya. Sunod, mga gastusing medikal, mga premium ng health insurance noong si Antonio ay nasa pagitan ng mga trabaho, paggawa ng ngipin para sa mga bata, mga pagbisita sa emergency room, ang mga therapy session ni Maria pagkatapos ng muntik na nilang paghihiwalay. 3 taon na ang nakalipas. Bawat sobre ay naglalaman ng daan-daang resibo ng co-payment, mga insurance form, mga bill sa ospital na tahimik kong binayaran. Halos 300,000 piso taon-taon sa loob ng 15 taon. 4,2 milyong piso. Nakita ko rin ang mga resibo ng bakasyon na nakasiksik sa likod ng mga papeles ng insurance. Isang paglalakbay sa Hong Kong Disneyland noong 2015. Isang European cruise noong 2018. Pagupa sa isang ski lodge sa Aspen. Mga regalo sa Pasko, mga emergency na pag-aayos ng sasakyan. Ang paunang bayad para sa pag-renovate ng kusina ni Maria. Isa pang 3 milyong piso sa iba't ibang suporta. Ang huling kabuuan ay nagpatulala sa akin sa aking upuang katad, 57,620,000 piso. Halos $1,000,000. Sa unang pagkakataon mula noong libing ni Elena, naramdaman ko ang buong bigat ng pangakong binitiwan ko sa tabi ng kanyang higaan. Huwag kang mag-alala para kay Maria, bulong ko sa aking nag-aagaw buhay na asawa. Sisiguraduhin kong magiging ligtas siya. Naalala ko ang mga luha ni Maria sa libing, ang kanyang pagkasindak tungkol sa utang sa bahay na hindi nila kayang bayaran ni Antonio. Kung gaano siya nagpapasalamat noon, tumatawag linggo-linggo para pasalamatan ako, nagpapadala ng mga lutong bahay na biskwit, dinadala ang mga apo para sa mga pagbisita tuwing linggo. Kailan huminto ang pasasalamat? Kailan naging inaasahan ang aking tulong sa halip na pinahahalagahan? Kinuha ko ang aking sariling mga financial statement, ang mga nagpapakita ng aking sariling mga sakripisyo, ang mas maliit na retirement account dahil ipinagpaliban ko ang pamumuhunan, ang simpleng bahay na may 2 silid sa halip na ang bahay sa tabi ng lawa na gusto ko. Ang 15 taong gulang na truck sa aking garahe habang si Antonio ay nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan. Ang mga travel brochure na kinolekta ko ngunit hindi ko nagamit dahil laging may kailangan si Maria. Ang mga libangan na tinalikuran ko, ang babae mula sa simbahan na tumigil sa pag-anyaya sa akin para sa hapunan dahil palagi akong tumutulong sa pamilya. Nagbigay ako sa kanila ng halos 58 milyong piso at 15 taon ng aking sariling mga pangarap. 10:30 ng gabi, kinuha ko ang aking telepono at ang listahan ng mga kontak sa bangko. Bukas ay magdadala ng mga napaka-interesanting pag-uusap sa mga departamento ng automatikong pagbabayad. Ang bawat numero sa aking libro ay hindi na lamang mga gastos. Sila na ngayon ang aking mga sandata. Kinabukasan ng linggo, iba ang lasa ng kape, mas matapang. Naupo ako sa aking mesa sa kusina, pinapanood ang mga maya na nag-aagawan sa mga mumo sa labas ng bintana.
Pagkatapos bumalik ako sa aking study kung saan ang mga malinis na salansan ng dokumento ay naghihintay na parang mga sundalong handa ng sumabak sa digmaan. Ang National Bank ang unang sumagot sa ikatlong ring. Account Services, this is Jennifer. How may I help you? Kailangan kong kansilahin ang mga automatikong pagbabayad mula sa checking account 4578994256. On the one. Ang aking boses ay may parehong matatag na tono na ginamit ko sa loob ng 40 taon ng mga presentasyon sa engineering. Maaari ko po bang makuha ang huling 4 na numero ng inyong Social Security number para sa verifikasyon? Ang proseso ay tumagal ng 12 minuto. Si Jennifer ay masusi, propesyonal at walang kamalay-malay na winawasak niya ang 15 taon ng arkitekturang pinansyal sa bawat pindot niya sa keyboard. Ang mga pagbabayad na iyon ay hindi na po magpapatuloy, Mr. Bennett. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayon? Wala na, salamat. Naglagay ako ng check sa tabi ng tulong sa bahay, 85,000 piso kada buwan. Ang Colorado Mountain Insurance ay nangailangan ng isang supervisor. Ang pagkansela sa bayad sa BMW lease ay nangailangan ng 3 paglipat ng tawag. Bawat tawag ay sumusunod sa parehong pattern, magalang na verifikasyon, mahusay na pagproseso, mga numero ng kumpirmasyon na masigasig kong isinulat sa aking kwaderno. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, 8 na ang natanggal ko sa aking listahan. Tumunog ang telepono bandang 11:47. Itay! Ang boses ni Maria ay puno ng pagkalito sa halip na pagkasindak. Hindi pa. May kakaibang nangyari sa bayad namin sa bahay. Tumawag ang bangko at sinabing walang sapat na pondo sa account. Pero hindi iyon makatuwiran dahil inakala mong magpapatuloy akong magbayad magpakailanman. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang alambring mahigpit na nakaunat. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ng kalahating oktaba ang kanyang boses. Eksakto ang sinabi ko kagabi. Hindi ko nasasagutin ang inyong mga gastusin. Pero tay, hindi mo pwedeng basta na lang. Yung bahay, yung insurance, yung eskwela ni Miguel, lahat ay itinigil na simula kaninang umaga. Naririnig ko ang pagbilis ng kanyang paghinga. Hindi ito nakakatawa, mawawalan kami ng bahay. Kung gayon, kailangan ninyong humanap ng paraan para bayaran ito sa inyong sarili. Pinatay niya ang tawag. Ang aking kwaderno ay nagpapakita ng 6 pang tawag na kailangan kong gawin. Ang mga kumpanya ng utility ay nakakagulat na mahusay. Ang Departamento ng Accounting ng Centura Academy ay nagtanong ng mas kaunting tanong kaysa sa inaasahan ko. Bawat numero ng kumpirmasyon ay inilagay ko sa aking talaan na may mekanikal na katumpakan. Tumawag muli si Maria bandang 12:23 ng hapon. Ang kanyang boses ngayon ay mahigpit na dahil sa tunay na takot. Tay, pakiusap, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Tumawag ang eskwelahan, yung insurance company, maging ang kumpanya ng kuryente. Lahat sila ay nagsasabing tinanggihan ang aming mga bayad dahil kinansela ko ang mga automatikong paglipat mula sa aking mga account. Sa iyong mga account, ang tanong ay lumabas na parang isang bulong. Inakala mo ba na ang mga bayaring iyon ay nagmula sa hangin, Maria? Isa pang katahimikan. Tapos, pero hindi naman kami humingi sa iyo na hindi kayo humingi dahil hindi ninyo kinailangan. Ginawa ko lang. Kami hindi namin kayang pinigilan niya ang kanyang sarili. Oo, yun na nga ang punto. Bandang 12:31, tumunog muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, ang boses ni Antonio ang narinig ko na may pilit na autoridad. Jose, ano man ang larong ito na ginagawa mo, kailangan mo nang itigil ngayon din. Walang laro, Antonio. Realidad lang. Hindi mo maaaring sirain ang aming pamilya dahil lang nasaktan ang iyong damdamin sa hapunan. Wala akong sinisira. Pinapatigil ko lang ang aking suportang pinansyal. Gusto mong malaman kung ano ang pakiramdam ng isang bigo? Alamin ninyo kung paano bayaran ang sarili ninyong mga bayarin. Ang kanyang katahimikan ay mas matagal kaysa sa kay Maria. Ang huling tawag sa aking listahan ay sa aking financial advisor. Sa Lunes ng umaga,
Pag-uusapan namin kung paano ililipat ang mga buwanang bayaring iyon sa aking matagal nang napabayaang pondo sa pagre-retiro. Sa labas, ang mga maya ay nakahanap ng mas maraming mumo. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, hindi alintana ang isang pamilyang nagsisimula ng gumuho. Bandang 1:30 ng hapon, ang pamilyar na tunog ng BMW ni Antonio na humihinto sa aking driveway ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Mula sa bintana ng aking sala, pinanood ko siyang isara ang pinto ng sasakyan nang may hindi kinakailangang lakas. Habang si Maria ay lumabas mula sa upuan ng pasahero, hawak ang kanyang pitaka na parang isang salbabida. Nagmarcha sila sa aking harapan na may determinadong hakbang ng mga taong kumbinsido na sila ang nasa tama. Pinuksan ko ang pinto bago pa man sila makakatok. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Antonio na dumaan sa akin ng walang paanyaya. Sumunod si Maria sa likuran niya na may namumulang mga mata. Tuloy kayo, sabi ko sa kanilang mga likuran. Inilagay ni Antonio ang kanyang sarili sa gitna ng aking sala na parang isang general na umaangkin ng teritoryo. Ang kalokohang ito ay kailangan ng matapos ngayon. Tatawagan mo ang mga bangkong iyon kaagad at ibabalik ang bawat isang bayad. Hindi ko gagawin. Namula ang kanyang mukha. Hindi mo kami pwedeng basta na lang putulan ng walang babala, may mga legal na obligasyon, mga verbal na kontrata. Ipakita mo sa akin ang kontrata kung saan pumayag akong bayaran ang inyong mga bayarin magpakailanman. Sumulong si Maria, nanginginig ang kanyang boses. Tay, pakiusap, isipin mo kung ano ang gugustuhin ni nanay. Alalahanin mo ang ipinangako mo sa kanyang libing. Ang pagbanggit kay Elena ay parang isang malamig na hangin, ngunit inaasahan ko na ang taktikang ito. Nangako akong tutulungan kang maging matatag. 15 taon at halos 58 milyong piso ang lumipas at mas hindi ka matatag kaysa noong nagsimula tayo. 58 milyong piso? Ang bulong ni Maria ay halos hindi marinig sa buong silid. Pumunta ako sa aking mesa, kinuha ang aking calculator at kwaderno. 57,600,000 at 20,000 piso tulong sa bahay, bayad sa sasakyan, insurance, matrikula, gastusing medikal, bakasyon, mga emergency. Gusto mo bang i-breakdown ko ayon sa kategorya? Ang pagyayabang ni Antonio ay natigilan sa loob ng eksaktong 3 segundo. Pagkatapos, imposible yan. Hindi kami kailanman humingi ng ganoong kalaki. Hindi kayo humingi ng anuman, inasahan nyo lang. Napaupo si Maria sa aking sopa, namumutla ang kanyang mukha. Pero ang mga bata, ang baseball league ni Miguel, ang dance class ni Sofia, magpapatuloy ang mga iyon. Pero ako na ang direktang magbabayad. Wala nang perang dadaan sa inyo ni Antonio. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pamilya ng ganyan, sigaw ni Antonio. Kami ay isang unit, isang team. Ang mga team ay nangangailangan ng respeto sa isa't isa. Kailan ang huling beses na nagpasalamat kayo sa akin para sa anuman? Ang tanong ay nanatili sa hangin, walang sagot. Ang mga luha ni Maria ay nagsimulang tumulo, dahan-dahan. Pagkatapos ay naging desperadong mga hikbi na naaalala ko mula sa kanyang mga kabiguan noong teenager pa siya. Hindi ko alam na ganoon kalaki. Akala ko gusto mong tumulong. Akala ko iyon ang nagpapasaya sa iyo. Oo, hanggang sa itinigil ninyo ang pagpapahalaga at sinimulan ninyong i-demand ito, Antonio. Pagkatapos ay naglakad-lakad si Antonio sa aking carpet na parang isang hayop sa kulungan. Sige, gusto mo ng pasasalamat? Salamat, ayon. Ngayon, ibalik mo na ang mga bayad. Ang pasasalamat ay hindi gumagana ng paurong, Antonio. Tumigil siya sa paglalakad. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa aking bahay, mukha siyang tunay na nag-aalala sa halip na galit lamang. Ano ba talaga ang gusto mo mula sa amin? Gusto kong malaman ninyo kung paano mamuhay ayon sa inyong kinikita. Gusto kong makita ng aking mga apo na ang kanilang mga magulang ay nagtatrabaho para sa kung anong mayroon sila sa halip na umasa sa mga handout. Gusto kong tratuhin na parang isang ama at lolo, hindi isang ATM.
Tumingin si Maria sa gitna ng kanyang mga luha. Paano kung hindi namin kaya? Paano kung mawala sa amin ang lahat? Kung gayon, matututunan ninyo kung ano talaga ang pakiramdam ng kabiguan. Ang katahimikan ay humaba hanggang sa ang mga anino sa hapon ay tila nagpipigil ng kanilang hininga. Itinuwid ni Antonio ang kanyang mga balikat, pinabawi ang ilan sa kanyang corporate composure. Tingnan natin ito. May mga abogadong dalubhasa sa elder financial abuse. Halos mapangiti ako. Pakiusap, tawagan mo sila. Gusto kong ipaliwanag kung paano ako inabuso sa pananalapi sa loob ng 15 taon. Umalis sila nang walang isa pang salita. Ang ugong ng BMW ni Antonio ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Tumayo ako sa aking bintana, pinapanood silang mawala sa kalye at napagtanto kong nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit sa ilalim ng panginginig na iyon, mayroong isang bagong pakiramdam. Isang pakiramdam ng kalayaan. Ang katahimikan ay pumuno sa aking bahay na parang tubig na bumabaha sa isang sirang dam. Napaupo ako sa aking upuang katad, ang ibinigay sa akin ni Elena para sa aming ika-20 anibersaryo at tinitigan ang aming larawan sa kasal sa ibabaw ng fireplace. Ang maningning na ngiti ni Maria, ang simpleng bow tie ni Antonio, ang nagliliwanag na mukha ni Elena sa tabi ko. Iyon ay noong 2007. Si Antonio ay nagtatrabaho noon sa isang maliit na kumpanya ng insurance, nagmamaneho ng 10 taong gulang na Honda at tinatawag akong Sir na may tunay na respeto. Mr. Bennett, sabi niya sa aming unang pribadong pag-uusap, gusto kong malaman ninyo na aalagaan kong mabuti si Maria. Maaring wala akong gaanong maipagmamalaki ngayon, ngunit nagsusumikap akong magtayo ng isang bagay na karapat-dapat para sa inyong anak. Ang pagpapakumbaba sa kanyang boses ay totoo. Naniwala ako sa kanya. 2 taon ang lumipas, wala na si Elena. Kinuha siya ng cancer sa loob ng 4 na brutal na buwan na iniwan si Maria na wasak at si Antonio na nagkukumahog na pamahalaan ang kanilang maliit na utang sa bahay sa kanyang entry-level na sahod. Ang 2009 recession ay kasagsagan noon at ang kanyang kumpanya ay nagbabawas ng mga empleyado. Sa libing ni Elena, yumakap si Maria sa aking dibdib. Tay, hindi ko alam kung paano kami makakaraos. Hindi sigurado ang trabaho ni Antonio, ang bayad sa bahay. Huwag kang mag-alala, pulong ko, habang yakap ang aking nagdadalamhating anak. Tutulong ako hanggang sa maging matatag kayo. Hanggang sa maging matatag kayo, hindi magpakailanman. Noong mga unang taon ang pasasalamat ni Antonio ay umaapaw. Mga sulat kamay na pasasalamat, mga pagbisita sa katapusan ng linggo kung saan aayusin niya ang aking mga alulod o magtatabas ng aking damuhan. Tumatawag si Maria 2 beses sa isang linggo para lang kumustahin ako. Dinadala ang mga apo para sa mga hapunan tuwing linggo. Tay, literal na inililigtas niyo ang aming buhay, sabi niya, na may luha sa kanyang mga mata. Babayaran ka namin kapag bumuti na ang mga bagay-bagay. Ang unang bayad sa bahay, 85,000 piso. 6 na buwan lang, pangako ni Antonio, hanggang sa ma-promote ako. Ang tulong sa pautang sa sasakyan, 20,000 piso buwan-buwan, hanggang sa makapagkipon kami ng kaunting equity sa bahay. Ang matrikula sa pribadong paaralan ni Miguel, 80,000 piso buwan-buwan, para lang sa kindergarten para magkaroon siya ng matibay na pundasyon. Bawat hanggang sa ay naging permanente, bawat pansamantalang hakbang ay naging inaasahan. Pagsapit ng 2012, ang mga sulat ng pasasalamat ay huminto. Ang mga pagbisita ni Antonio sa katapusan ng linggo ay naging paminsan-minsang pagpapakita kung saan iinumin niya ang aking serbesa at magrereklamo tungkol sa kanyang amo. Ang mga mapagpasalamat na tawag ni Maria ay naging buwanang mga kahilingan para sa karagdagang tulong. Tay, pwede mo bang sagutin ang dance class ni Sofia? 6,000 lang naman isang buwan. Tay, kailangan ng mga bata ng bagong computer para sa eskwela. Tay, nakansela ang aming inupahang bakasyonan. Pwede mo ba kaming tulungan sa ibang lugar? Unang nawala ang salitang pakiusap. Pagkatapos ay ang salamat.
Sa wakas, maging ang pwede ka ba ay naging kailangan mo. Pagsapit ng 2018, si Antonio ay tumigil na sa pagkilala sa aking mga kontribusyon. Sa mga barbecue sa kapitbahayan, ipinagmamalaki niya ang kanyang mga pag-aayos sa bahay, ang pribadong edukasyon ng kanyang mga anak, ang kanyang matagumpay na pamumuhay. Kapag pinupuri ng mga kapitbahay ang kanyang BMW, ngingiti siya ng may pagmamalaki tungkol sa kanyang matalinong pagpaplano sa pananalapi. Nagsimulang ipagtanggol siya ni Maria laban sa akin. Kapag marahan kong iminungkahi na subukan nilang pamahalaan ang ilang gastusin ng mag-isa, sasagutin niya ako ng may inis. Tay, hindi mo naiintindihan ang modernong dinamika ng pamilya. Si Antonio ay nasa ilalim ng matinding pressure sa trabaho. Ang mga bata ay may mga nakasanayan na hindi mo pwedeng basta na lang guluhin ang lahat dahil lang sa pakiramdam mong hindi ka pinahahalagahan. Hindi pinahahalagahan. Ang salitang iyon ay parang isang pisikal na suntok. Noong huling Pasko, wala ni isa sa kanila ang kumilala sa aking suporta. Nagbigay ng talumpati si Antonio tungkol sa kanyang pagsusumikap na nagtaguyod para sa pamilya. Nagpost si Maria ng mga larawan sa social media ng kanilang mga mamahaling regalo na may mga hashtag tungkol sa pinagpalang tagumpay ng pamilya. Naupo ako sa aking maliit na sala, tinitingnan ang kanilang mga thank you card mula 2009. Nagtataka kung kailan naging karapatan ang pasasalamat. Ngayon nakaupo sa papalubog na takip silim, naunawaan ko kung ano ang gugustuhin ni Elena. Hindi walang katapusang pag-aalaga, kundi dignidad. Hindi walang limitasyong kabutihang loob, kundi respeto. Sa labas, ang mga anino ay humahaba sa aking harapan at sa di kalayuan, isang telepono ang nagsimulang tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ito para sa akin. Ang sumunod na 3 araw ay parang panonood ng mga domino na bumabagsak sa mabagal na paraan. Ang bawat isa ay tumutumba sa susunod, lumilikha ng isang kadena ng pagkawasak na hindi na mapipigilan. Noong Lunes ng umaga, dumating ang mga unang abiso mula sa bangko. Tumawag si Maria bandang 9:47 ng umaga. Manipis at puno ng sindak ang kanyang boses. Sinabi niya na ayon sa bangko, nabigo ang kanilang pagbabayad sa bahay. Mayroon daw silang multang 4,000 piso. Kailangan daw nilang bayaran ang 71,000 at 200 piso sa susunod na araw. Kung hindi, ay sisimulan na ang proseso ng foreclosure. Wala akong sinabi. Ang katahimikan ay humaba hanggang sa ibinaba niya ang telepono. Alam kong umaasa pa rin siya na magbabago ang isip ko. Umaasa siyang isa lamang itong pagbabanta, hindi niya pa rin nauunawaan. Pagsapit ng tanghali, ang kumpanya ng BMW ni Antonio ay nag-iwan ng 2 voicemail tungkol sa kanilang hindi nabayarang 35,000 piso. Ang utang naman para sa SUV ni Maria na nagkakahalaga ng 25,000 piso buwan-buwan ay tumalbog din na may multang 3,000 piso. Ang kanilang homeowner's insurance ay nag-expire noong 3:00 ng hapon nang mabigo ang automatikong pagbabayad. Ang bawat haligi na sumusuporta sa kanilang marangyang buhay ay isa-isang gumuho. Martes ay nagdala ng mas malalim na problema. Tumawag muli si Maria. Sa pagkakataong ito ay naririnig ko ang sigaw ni Antonio sa likuran. Sinabi niyang hindi nila kayang bayaran ang lahat. Nabasag ang kanyang boses. Sinubukan daw niyang mag-apply ng trabaho sa Target, sa Walmart, sa 3 restaurant. Kahit daw matanggap siya kaagad, ang alok sa kanya ay minimum wage. Iyon daw ay halos 20,000 piso lamang sa isang buwan bago ang buwis. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, kinakalkula niya ang kanyang sariling kaligtasan. Ito ang realidad na matagal na niyang iniiwasan. Miyerkules ng hapon, dumaan ako sa Centura Academy sa oras ng uwian. Nakita ko sina Miguel at Sofia na nakatayo kasama ng ibang mga bata na bayad ang matrikula. Tinawagan ng paaralan si Maria kaninang umaga. 250,000 piso ang kailangan nilang bayaran kaagad, kung hindi ay aalisin na sa eskwelahan
ang mga bata pagsapit ng Biyernes. Gumuho ang aking puso para sa aking mga apo, ngunit kailangan kong manatiling matatag. Ang araling ito ay hindi lamang para kay Maria at Antonio. Ito ay para rin sa kinabukasan ng mga bata. Kinagabihan, nabanggit ng aking kapitbahay, si Mrs. Payne, na nakarinig daw siya ng malalakas na boses mula sa bahay ni Maria habang naglalakad siya. Tila daw may problema sa pera, malungkot niyang sabi. Ang binata daw ay sumisigaw tungkol sa mga credit card na na-max out na. Ang mga pader na kanilang itinayo para itago ang kanilang mga problema ay nagsisimula ng magkabitak-bitak at ang buong komunidad ay nagsisimula ng makita ang katotohanan sa loob. Huwebes ang naging kasukdulan. Ang ikatlong tawag ni Maria ay dumating bandang 2:50 ng hapon. Tay, pakiusap, nagmamakaawa siya. Pumunta ako sa 5 interview kahapon. McDonald's, isang kumpanya ng paglilinis, isang grocery store. Lahat sila ay humihingi ng mga reference mula sa mga kamakailang employer. Hindi na ako nagtatrabaho mula noong 2009. Ang kanyang boses ay nawala na ng anumang pag-aatas. Napalitan ito ng isang bagay na matagal ko nang hindi narinig. Pagpapakumbaba. Sinubukan daw ni Antonio na bayaran ang bahay kahapon. Ang kanilang bank account ay may natitirang 100 at 60,000 piso. Ang bayarin ay 71,000. Binayaran daw niya ito. Pagkatapos ay napagtanto nilang hindi na nila kayang bayaran ang mga utility, grocery o gasolina para sa mga sasakyan. Kinailangan daw niyang tawagan muli ang bangko para kanselahin ang pagbabayad. Nanatili akong tahimik. Ang kumpanya ng BMW lease ay nag-schedule ng repossession para sa Lunes. Kukunin na daw ang sasakyan ni Antonio maliban kung magbabayad sila ng 35,000 piso kasama ang 10,000 pisong reinstatement fee. Mas mahabang katahimikan. Tay, naging napakaliit ng kanyang boses. Sa tingin ko, mawawala sa amin ang lahat. Oo, mahinahon kong sinabi. Malamang nga. Nagsimula siyang umiyak noon, malalim at masakit na mga hikpi na nagpaalala sa akin ng kanyang mga kabiguan noong teenager pa siya. Ngunit hindi ito drama ng isang teenager. Ito ang mga bunga ng mga desisyon ng isang nasa hustong gulang. Bawat luha niya ay isang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Bawat hikbi ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Ang imperyong itinayo nila sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At sa mga guho nito, marahil maaari silang magsimulang magtayo ng isang bagay na totoo. Habang bumabagsak ang kanilang mundo, sinubukan nilang gumamit ng huling sandata, ang opinyon ng publiko. Sinimulan nilang magkalat ng isang kwento, isang bersyon ng mga pangyayari kung saan sila ang biktima at ako ang kontrabida. Lunes ng umaga, tumawag ang aking kaibigan na si Dave mula sa hardware store, may pag-aalala sa kanyang boses. Sinabi niya na noong linggo, nasa Murphy's Bar daw si Antonio. Ikinukwento sa mga tao kung paano ko pinutol ang aking pamilya nang walang babala. Sinabi daw nitong pinipilit kong paalisin ang mga bata sa pribadong paaralan dahil sa galit. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng kape. Ano ba talaga ang sinabi niya? Tanong ko. Tinawag daw niya itong pinansyal na pag-abandona sa mga inosenteng apo. Gumamit daw siya ng maraming terminong pangnegosyo. Pinalabas daw niyang pinarurusahan ko si Maria para sa isang maliit na bagay. Sinusubukan niyang ipinta ang sarili niya bilang isang ama na nag-aalala at ako bilang isang matandang malupit. Sinusubukan niyang sirain ang aking pangalan sa komunidad na tinirhan ko sa loob ng 40 taon. Pagsapit ng Martes, tinawagan na ni Maria ang kapatid ng aking yumaong asawa, si Janet. Tumawag sa akin si Janet ng hapong iyon, mahigpit ang kanyang boses dahil sa hindi pagsang-ayon. Ayon daw kay Maria, inabandona ko sila sa panahon ng kanilang pinakamalaking pangangailangan. Umiiyak daw ito. Sinabi daw na hindi naiintindihan ng mga bata kung bakit hindi na sila mahal ng kanilang lolo. Nabanggit ba niya
ang 57 milyong piso na ibinigay ko sa kanila sa loob ng 15 taon? Tanong ko, mahabang katahimikan. Ano? Halos 58 milyong piso, Janet. Mga bayad sa bahay, pautang sa sasakyan, insurance, matrikula, gastusing medical, bakasyon, bawat buwan sa loob ng 15 taon. Iyon ba ang pag-abandona? Hindi. Hindi iyon tama. Mayroon akong dokumentasyon para sa bawat sentimo, sagot ko, at doon natapos ang aming pag-uusap. Kinabukasan tumawag sa akin si Sofia. Ang kanyang maliit na boses ay halatang inensayo. Lolo, sabi po ni Mami, baka mawalan kami ng bahay kasi ayaw mo na kaming tulungan. May nagawa po ba kaming masama? Parang pinilipit ang puso ko ngunit pinanatili kong malumanay ang aking boses. Wala kayong ginawang masama, Apo. Gusto mo bang sunduin kita para kumain ng ice cream mamayang hapon? Sabi po ni Mami, baka humindi ka na sa lahat ngayon. Hinding-hindi ako hihindi sa ice cream kasama ang aking apo. Nang hapong iyon sa Dairy Queen, ang scripted na kalungkutan ni Sofia ay natunaw habang ikinukwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang art project. Nang ihatid ko siya, pinanood ako ni Maria mula sa bintana na may mapanuring mga mata. Alam kong nagtataka siya kung ano ang aking susunod na hakbang. Miyerkules ay nagdala ng mas direktang komprontasyon. Si Nancy Morrison, isang matagal ng kapitbahay, ay lumapit sa akin sa grocery store. Jose Bennett, nahihiya ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa 3 pasilyo. Pinutol mo ang sarili mong anak kung kailan kaniya pinakakailangan. Ano na lang ang iisipin ni Elena? Hinarap ko siya ng mahinahon. Iisipin ni Elena na ang 15 taon at halos 58 milyong piso ay sapat na kabutihan. Ang matuwid na galit ni Nancy ay natigilan. 58 milyon? 57 milyon, 620,000 piso. Tulong sa bahay, bayad sa sasakyan, matrikula, insurance, gastusing medikal, gastos sa bakasyon. Gusto mo bang makita ang mga bank record? Ang ibang mga mamimili ay huminto para makinig. Namula ang mukha ni Nancy. Hindi nabanggit ni Maria. Maraming hindi binabanggit si Maria tungkol sa kung ano ang natatanggap niya, Nancy. Tanging kung ano lang ang gusto niya. Kinagabihan, tumawag ulit si Dave. Bumalik daw si Antonio sa Murphy's. Sinubukan daw ulit ang parehong routine, pero nandoon daw si Bill Henderson. Naalala mo si Bill? Siya ang nagbenta sa kanila ng BMW 3 taon na ang nakalipas. Tinanong daw ni Bill kung paano nakayanan ni Antonio ang isang 3 milyong pisong sasakyan sa kanyang sahod. Nang magsimulang umiwas si Antonio, nabanggit daw ni Bill na naaalala niyang ako ang co-signer sa lease. Biglang tumahimik daw ang buong bar. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagsisimulang bumalik sa kanila. Ang katotohanan, gaano man ito katagal itago, ay laging may paraan para lumabas. At habang lumalabas ang katotohanan, ang simpatiya ng komunidad ay dahan-dahang nagbabago. Ang digmaan para sa karangalan ay isang digmaang hindi nila kayang ipanalo dahil ang kanilang karangalan ay itinayo sa pundasyon ng aking pera at ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bigat ng realidad ay parang isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa kanila. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nabisto at ang kanilang mga problema sa pera ay hindi na maitatago. Biyernes ng gabi, nagbabasa ako sa aking study nang tumunog ang aking doorbell. Si Antonio ay nakatayo sa aking beranda, mag-isa, at wala na ang kanyang corporate confidence. Ang kanyang karaniwang plansadong damit ay lukot, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod na hindi ko pa nakita dati. Jose, sabi niya, kailangan ko po kayong makausap. Tayong dalawa lang, bilang mga lalaki. Inanyayahan ko siya sa aking sala, ang parehong silid kung saan 2 linggo lang ang nakalipas ay inutusan niya akong ibalik ang mga pagbabayad. Umupo siya ng mabigat sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakapit sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Totoo po ang foreclosure, 30 araw. Si Maria ay nagtatrabaho ng 40 oras kada linggo para sa 13 piso
at 50 sentimo kada oras. Pagkatapos ng buwis, iyon ay siguro mga 22,000 piso sa isang buwan. Ako naman ay kumikita ng mga 78,000 piso buwan-buwan. Ang bayad pa lang sa bahay ay 85,000. Tumingin siya sa akin na may isang bagay na malapit sa pagpapakumbaba. Hindi po namin kaya, ni malapit. Hindi po namin kailanman kinaya, hindi ba? Kung wala po kayo, ibig kong sabihin. Hindi, mahinahon kong sinabi. Hindi ninyo kailanman kinaya? Iniisip ko po yung sinabi nyo tungkol sa pagkamit ng respeto kumpara sa pagmamana nito. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Wala po akong nakamit, hindi po ba? Ang bahay, mga sasakyan, mga paaralan ng mga bata, wala sa mga iyon ang tunay na sa akin. Ano ang gusto mo sa akin, Antonio? Tanong ko. Gusto ko pong malaman kung may paraan pa para makabalik mula dito, hindi pabalik sa dati, kundi pasulong sa isang bagay na mas mabuti. Sa labas, ang mga ilaw sa kalye ay nagsisimulang kumislap habang dumidilim sa aming suburban na kapitbahayan. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang umamin sa kanyang pagkakamali, ang unang butil ng pag-asa. Kinabukasan ng hapon, habang inaayos ko ang aking mga dokumento, muling tumunog ang doorbell. Si Maria ay nakatayo sa aking beranda, suot ang kanyang asul na grocery store vest. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagod. Tay, pakiusap. Kailangan nating pag-usapan sina Miguel at Sofia. Mukha siyang iba, mas maliit. Ang kumpiyansa na pinanood kong lumaki sa loob ng 15 taon ay gumuho. At ang naiwan ay ang takot na anak na naaalala ko mula sa libing ni Elena. Inanyayahan ko siya sa sala. Bumagsak siya sa parehong upuan kung saan umupo si Antonio kagabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal ang kanyang name tag. 4 na araw, pulong niya. 4 na araw hanggang sa makumpleto nila ang foreclosure. Si Miguel ay laging nagtatanong kung mawawala ba talaga sa amin ang bahay. Si Sofia ay nagkaroon ng masamang panaginip kagabi tungkol sa paglipat sa isang kakaibang lugar. Ano ang gusto mo sa akin, Maria? Gusto kong magkaroon ng katatagan ang aking mga anak. Gusto kong matapos nila ang taon ng pag-aaral kasama ang kanilang mga kaibigan. Gusto kong makatulog si Sofia sa gabi nang hindi umiiyak tungkol sa pag-alis sa kanyang silid. Tumingin siya sa akin na may mga matang walang bakas ng manipulasyon, tanging purong desperasyon ng isang ina. 40 oras na akong nagtatrabaho sa isang linggo, nakatayo, nag-i-scan ng mga grocery para sa mga taong dati kong kaibigan. Kahapon dumaan si Mrs. Henderson sa aking linya at tinanong kung bakit ako nagtatrabaho doon. Gusto kong gumapang sa ilalim ng counter at maglaho. Pero hindi mo ginawa. Hindi. Ngumiti ako at tinanong kung paper or plastic. Dahil sa wakas ay naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng trabaho, kung ano ang ibig sabihin ng kumita, kung ano ang sinusubukan mong ituro sa amin. Pinunasan niya ang kanyang ilong. Sinabi sa akin ni Antonio ang tungkol sa inyong pag-uusap kagabi. Sinabi niyang tinanong mo kung may paraan pa, pasulong. Ang kanilang pagsuko ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay pagsuko ng kanilang pride. Ito ay pag-amin na kailangan nila ng tulong, hindi bilang isang karapatan, kundi bilang isang pakiusap. Ang kanilang matitigas na puso ay sa wakas ay nagsisimula ng lumambot. At sa paglambot na iyon, nakita ko ang isang pagkakataon hindi para sa paghihiganti, kundi para sa paghilom. Maaring mayroon, sabi ko sa aking anak, ngunit mangangailangan ito ng malalaking pagbabago mula sa inyong dalawa. Sabihin mo po, halos pabulong niyang sabi, sumandal ako sa aking upuan. Babayaran ko ang matrikula ni na Miguel at Sofia diretso sa Centura Academy. Sasagutin ko ang kanilang mga damit, gastusing medikal, mga aktibidad sa palakasan at mga aralin sa musika. Magtatatag ako ng mga pondo para sa kolehiyo, para sa kanilang dalawa. Ang mukha ni Maria ay nagliwanag sa unang pag-asa na nakita ko sa loob ng maraming linggo. Ngunit, nagpatuloy ako, hindi ko babayaran ang inyong bahay, bayad sa sasakyan, insurance, o anumang gastusin ninyong mag-asawa. Kayo ni Antonio ay mamumuhay ayon sa inyong tunay na kinikita.
Tapos ang usapan, kaya po namin yan. Magda-downsize kami, hahanap ng mas maliit na lugar. Mayroon pa, sabi ko, at ito ang pinakamahirap na bahagi. Gusto ko ng pampublikong pag-amin sa 15 taon at 57 milyong piso na ibinigay ko. Gusto ko ng taos-pusong pampublikong paghingi ng tawad para sa kawalan ng respeto at pag-aasta. Gusto ko ng tunay na pasasalamat, hindi lang kapag may kailangan kayo. Gumuho ang mukha ni Maria. Hinding-hindi papayag si Antonio sa pampublikong paghingi ng tawad, ang kanyang pride. Kung gayon, mas mahalaga pa ang kanyang pride kaysa sa katatagan ng kanyang mga anak. Naupo kami sa katahimikan habang pinoproseso niya ang realidad na ito. Anong uri ng pampublikong pag-amin? Tanong niya. Isang liham sa community newspaper na nagpapaliwanag kung paano ko sinuportahan ang inyong pamilya at nagpapasalamat sa akin para sa aking kabutihang loob. Isang tapat na post sa Facebook tungkol sa 15 taon ng tulong pinansyal. Harap-harap ang paghingi ng tawad sa mga taong pinagsinungalingan ninyo sa nakalipas na 2 linggo. At kung gagawin namin ito, lahat ng ito, magkakaroon ng seguridad sa edukasyon at pagmamahal ng lolo ang iyong mga anak. Magkakaroon ka ng relasyon sa akin na batay sa katapatan at respeto sa isa't isa. Ngunit magkakaroon din kayo ng isang pamumuhay na limitado sa kung ano talaga ang kinikita ninyo ni Antonio. Tinabunan ni Maria ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung kaya kong kumbinsihin siya. Mayroon kayong 48 oras para magpasya. Pagkatapos niyan, mag-e-expire na ang alok. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa pintuan, lumingon siya. Tay, salamat po sa patuloy na pag-aalaga kina Miguel at Sofia. Hindi ako kailanman tumigil sa pag-aalaga sa inyong lahat, Maria. Tumigil lang ako sa pagiging enabler. Matapos siyang umalis, alam kong isang napakahirap na pag-uusap ang magaganap sa kanilang bahay. Isang pag-uusap na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Lunes ng umaga, bandang 10:15, ang kanilang luma at segunda manong Honda ay pumarada sa aking driveway. Silang 4 ang lulan. Pinanood ko si Antonio na lumabas mula sa upuan ng pasahero na may itsura ng isang taong ginugol ang buong gabi sa pagtitig sa kisame. Kumatok si Maria sa aking pinto kasama sina Miguel at Sofia na naka-uniforme. Nakatayo si Antonio sa likuran nila, lukot ang kanyang damit at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Tay, kailangan naming tanggapin ang iyong alok, lahat ng ito. Inanyayahan ko sila sa aking sala. Tumawag daw ang bangko kaninang umaga. Ang foreclosure ay makukumpleto ng 3:00 ng hapon, maliban kung magbabayad sila ng halos kalahating milyong piso. Wala daw silang ganoong pera. Hinila ni Sofia ang aking manggas. Lolo, mawawala po ba talaga sa amin ang aming bahay? Hindi kong kaya kong tulungan, apo. Nag-clear ng lalamunan si Antonio. Jose, kailangan ko pong sabihin ang ilang bagay. Lumakad siya patungo sa aking fireplace, pinag-aralan ang aming larawan sa kasal, pagkatapos ay humarap sa kanyang pamilya. 15 taon na ang nakalipas, nagalok kayong tumulong sa amin pansamantala. Kinuha ko ang tulong na iyon at ginawa itong isang permanenteng kaayusan nang hindi man lang kinikilala kung ano ang iyong isinakripisyo. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Sinabi ko sa mga tao na ang mga pag-aayos sa bahay ay mula sa aking tagumpay sa trabaho. Ipinagyabang ko ang mga sasakyan na parabang ako ang kumita. Hinayaan kong isipin ni Miguel at Sofia na ang kanilang lolo ay mabait lang sa halip na siya ang kanilang tunay na tagapagtaguyod. Lahat ng pagpapanggap ay nawala. Lahat ng kayabangan ay naglaho. Ang naiwan ay isang lalaking hubad sa katotohanan sa harap ng kanyang pamilya. Tumayo ako at pumunta sa aking mesa, kinuha ang aking checkbook. Tatawagan ko ang First National at aayusin ang isang emergency na pagbabayad. Ngunit ito na ang huling bayad sa bahay na gagawin ko para sa inyo. Pagkatapos ng araw na ito, lulubog o lalangoy kayo sa sarili ninyong kita. Habang tinatawagan ko ang bangko, narinig kong bumulong si Sofia sa kanyang ina, magiging okay na po ba tayo ngayon? Ang boses ni Maria ay malambot, ngunit tiyak. O anak, magiging maayos na tayo.
At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naniwala akong tama siya. Ang bagong kasunduan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtatayo muli ng isang pamilya, hindi sa pundasyon ng kasinungalingan, kundi sa matibay na lupa ng katotohanan, respeto at pagpapakumbaba. 3 buwan ang lumipas. Ang init ng tag-araw ay humupa na at ang malamig na simoy ng hangin ng Setyembre ay nagsisimula ng maramdaman. Sa ikatlong Sabado ng Hunyo, eksaktong 2:00 ng hapon, dumating sila para sa aming buwanang pagpupulong ng pamilya. Hindi na ito isang pagtutuos o isang pag-uusap na puno ng tensyon. Ito na ngayon ay isang tradisyon, isang pagkakataon para magkumustahan, magkwentuhan at maging isang tunay na pamilya. Si Maria ay na-promote bilang shift supervisor sa grocery store. Ang sahod niya ay tumaas sa 15 piso at 50 sentimo kada oras. Hindi ito malaki ngunit bawat sentimo ay kanya. Pinaghirapan niya. Nakita ko ang bagong kislap sa kanyang mga mata, isang uri ng pagmamalaki na hindi maibibigay ng anumang halaga ng pera na hindi mo pinaghirapan. Si Antonio naman, natutunan niyang balansehin ang kanilang budget nang hindi umaasa sa mga milagro. Wala na ang kanyang mamahaling BMW. Napalitan ito ng 10 taong gulang na Honda na ginagamit din ni Maria. Ngunit sa tuwing nakikita ko siyang naglilinis nito tuwing Linggo ng umaga, kasama ang kanyang anak na si Miguel, nakikita ko ang isang kasiyahang hindi ko kailanman nakita noong ipinagyayabang niya ang kanyang mamahaling sasakyan. "Lolo," sigaw ni Sofia habang tumatakbo papasok sa aking pintuan, suot ang kanyang uniforme sa soccer. May mga mantsa ng damo sa kanyang tuhod at isang medalya na nakasabit sa kanyang leeg. "Tingnan niyo po ang napanalunan ko sa tournament." "Napakagaling naman yan, Apo," sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. "Ang amoy ng pawis at damo ay parang pabango sa akin. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa winning goal." Habang masayang ikinukwento ni Sofia ang kanyang tagumpay, ipinakita naman sa akin ni Miguel ang kanyang report card. Puro matataas na marka at may sulat mula sa kanyang guro na pumupuri sa kanyang pinabuting pag-uugali at kumpiyansa. Wala na ang batang laging balisa, napalitan ito ng isang binatang may tiwala sa sarili. Inilapag ni Maria ang isang Manila folder sa aking coffee table. "Tay, heto po ang budget review namin ngayong buwan. Nasasagot na namin ang bayad sa bahay, mga utility, grocery at bayad sa sasakyan mula sa pinagsamang sahod namin. Nagsimula na rin kami ng maliit na emergency fund." Tiningnan ko ang mga numero. Maayos, detalyado at makatotohanan. Si Antonio na 3 buwan lang ang nakalipas ay hindi makatingin sa aking mga mata ay nakikibahagi na ngayon sa aming mga talakayan ng may tunay na respeto. "Jose," sabi niya, "nais ko po sanang hingin ang inyong payo tungkol sa isang posibleng pagkakataon para sa promosyon sa trabaho. Ang posisyon ng Regional Director ay maaaring magbukas sa susunod na quarter." "Ano ang mga kaakibat niyan?" tanong ko. "Mas malaking responsibilidad, mas magandang sahod, ngunit may kasama ring paglalakbay. Nais ko lang pong siguraduhin na kaya naming ni Maria ang mga schedule ng mga bata kung sakaling wala ako paminsan-minsan." Ang simpleng tanong na iyon ay nagsasabi ng lahat. Dati, tatanggapin niya ang promosyon ng walang pag-aalinlangan, iisipin na ako ang bahala sa mga problema. Ngayon inuuna na niya ang pamilya, ang tunay na kapakanan ng pamilya. Binuksan ko ang aking sariling folder na nakaayos ng may tipikal na katumpakan ng isang inhinyero. Bayad sa soccer league ni Miguel, bayad diretso sa Colorado Youth Sports, mga aralin sa piano ni Sofia, inayos sa pamamagitan ng Mountain Music Academy. Ang dental check-up ng 2 bata ay naka-schedule para sa susunod na buwan, sakop ng aking family plan. Ngumiti si Maria, isang tunay ng ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. "Tay, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa pagpapanatili ng katatagan sa buhay nila habang inaalam namin kung paano maging tunay na mga magulang. Hastridi grumuwas kwanono." Arapropo sa pagiging magulang, dagdag ni Antonio, natapos na po namin ang mga community service hours na itinakda ni Judge Martinez.
pagkatapos ng aming mga liham ng paghingi ng tawad sa publiko. Ang pagboboluntaryo sa food bank ay nagmulat sa amin. Nakilala namin ang mga pamilyang tunay na naghihirap, hindi lang namumuhay ng higit sa kanilang kakayahan tulad namin noon. Hinila ni Sofia ang aking manggas. Lolo, pwede po ba naming ipakita sa inyo ang mga thank you card na ginawa namin? Ang dalawang bata ay naglabas ng mga card na gawa sa construction paper, pinalamutian ng glitter at taos-pusong mga mensahe. Ang kay Miguel ay nagsasabing, "Salamat po sa pag-aalaga sa amin kahit na nakalimutan ni na Mommy at Daddy na magsabi ng pakiusap." Ang kay Sofia ay mas simple, "Mahal kita, Lolo. Ikaw ang pinakamagaling." Hindi ito mga tinuruang ekspresyon o mga paghingi ng tawad na dala ng pagkakasala. Ito ang mga tunay na salita ng mga batang sa wakas ay nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal at seguridad. May isa pa po, tahimik na sabi ni Maria. Nag-uusap po kami ni Antonio na sa kalaunan ay bumili ng mas maliit na bahay, isang bagay na kaya talaga namin sa aming sariling kita. Hindi kaagad, pero siguro sa loob ng 2 taon kapag nakapag-ipon na kami. Iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ang pag-amin na ang bahay na iniligtas ko para sa kanila ay hindi na angkop sa kanilang bagong realidad. Tumango si Antonio. Gusto po naming patunayan na kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa. Hindi dahil sa hindi namin pinahahalagahan ang iyong tulong sa mga bata, kundi dahil kailangan naming respetuhin kung ano na ang naibigay ninyo sa amin. Habang papalubog ang hapon, tinanong ni Miguel ang tanong na nagbuod sa lahat. "Lolo, proud na po ba kayo sa amin ngayon?" Tiningnan ko ang paligid ng aking sala, ang aking anak na natutunan ang halaga ng paggawa, ang aking manugang na nilunok ang kanyang pride para sa kapakanan ng kanyang mga anak, at ang aking mga apo na sa wakas ay nauunawaan ang pasasalamat. "Oo, Miguel," sagot ko, at naramdaman ko ang pangingilid ng luha sa aking mga mata. Lubos na ipinagmamalaki ko kayong lahat. Umalis sila habang papalubog ang araw. Hinawakan ni Sofia ang aking kamay habang inihahatid ko sila sa kanilang sasakyan, ang parehong Honda na pumalit sa BMW. Ngunit sa paanuman, hindi ito mukhang isang downgrade. Mukha itong isang pagpili na ginawa ng may karunungan. Habang pinapanood kong mawala ang mga ilaw ng kanilang sasakyan sa kalye, napagtanto kong magiging proud din si Elena. Hindi dahil sa perang ginastos ko o sa kontrol na sa wakas ay iginiit ko, kundi dahil sa pamilyang aming binuo muli nang ang respeto ay pumalit sa karapatan at ang pagmamahal ay pumalit sa pagsasamantala. Ang paghihiganti na hinanap ko sa gabing yon sa hapagkainan ay hindi parusa, ito ay pagbabago. At minsan, iyon ang pinakamatamis na hustisya sa lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.